my beloved Boss Mike Cervera. Ito na, para mas maunawaan ng mga kababayan nating mga naniniwala kay Digong at kay Kibuloy kung bakit hinahabol, hinahanap at tinutugis si Kibuloy, mga kababayan, ha? Ito ipinaliwanag na ni Secretary Abalos yung dahilan sa mga hindi nauunawaan kung bakit ba itong si Kibuloy ay tinutugis, hinahanap, at kailangang iserve yung warrant, naaayon yon sa gumaganang rule of law natin dito sa Pilipinas. Taliwas sa mga sinasabi ng mga naniniwala kay Kibuloy. Di ba? Karamihan ng mga nandiyan dyan sa kampo ni Digong at kampo ni Kibuloy naniniwala na wala daw kasalanan. At meron pa akong narinig, bakit daw sa dami-dami ng mga kriminal, bakit daw si Kibuloy ang pinag-iinitan. So mga kababayan, ano ba namang klaseng katwiran yon na bakit daw si Kibuloy? Di ba? Pasok! Kaso, kunyari kaming dalawa ni Attorney Bascuna, Abalos versus Bascuna. Maghihiring kami sa piskalya. At kung matalo si Bascuna, ang kalaban niya na ay ang people of the Philippines. Ang kalaban niya na ang mamamayan ng Pilipinas. Yun na po ang nangyari rito. Sa RTC, tapos na po ito, umantong na sa people of the Philippines versus Pastor Kibuloy. At nag-issue ng warrant of arrest for child abuse and another warrant for sexual abuse. At kita nyo yan, child abuse, sexual abuse, grabe. Hindi naman basta-bastang kaso yan. Pagpalagay nyo na lang mga kababayan, paano kung yung kaanak ninyo, anak ninyo, kapatid ninyo, ang naging biktima ni Kibuloy? Hindi ho ba kayo sisigaw ng katarungan? Ganun lang ba yon? Heinous crime lahat yan, sabi nga ni Arnold Lopez. Ganun ba yon mga kababayan? Di ba? Pasok. Sumunod ay ang Pasig RTC. Nag-issue na rin ng warrant of arrest for trafficking in persons. No? Ito yung qualified traffic. Aljan Romero, sabihin na natin, sige, pangumuliti ka. Pero nakalimutan yata natin, di ba? Na itong mga taong ito, huwag natin tatanggalin sa isipan natin, na itong mga taong ito ay may nagawang mali sa bansa, sa mamamayang Pilipino. Kibuloy versus peoples of the Philippines na, mga kababayan, tulad ng pinapaliwanag ni Secretary Abalos. Sana maintindihan, minsan medyo dagdagan natin, ulawakan pa natin lalo yung ating isipan. No? Abutin natin kung saan nang gagaling itong mga taong itong nagpapaliwanag. Di ba? Under Section 4 and 6, anti-trafficking. No bail po ito. No bail po ito. Matindi ito. At bukod dito. Kita nyo, sex trafficking. Di ba? Matindi yan. Ibang klase yan. Yan ang problema eh. At saka kalakaran na sa atin, kung sino yung mga kilalang tao ay dapat unahin. Kasi sasabihin ng mga porque kami mga walang kakayanan, kami yung pinanggigigilan ninyo. Hindi ba dapat tuparin natin na nakapiring ang batas? Di ba? Walang kikilingan ang batas. At mas maganda na maging halimbawa na kahit sino kang tao ka, kahit makapangyarihan ka, kahit sikat ka, kilala ka, di ba? Walang sisinuhin ng batas. Di ba mga kababayan? Yan ang ganda nga eh. Dahil nakikita natin, walang sinisino ang batas. Kahit sino ka, kahit gaano ka, kayaman, kahit gaano ka kasikat, mga kababayan. Di ba? Human trafficking pa. Sabi ni Win Montero, yun eh, sana maintindihan ninyo na mas makita ng taong bayan na walang sinisino ang batas. Di ba? Kahit gaano kakapangyarihan, meron ka. Di ba? Pasok.
Ito, sa mga warrant na ito, I would also like to point out, meron din itong sa Amerika, may kaso rin ito. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Ano pa bang patunay, mga kababayan? Hindi lang sa ating bansa, maging sa Amerika may kaso. So, ibig nyo bang sabihin, gawa-gawa lang to ng gobyerno natin. Eto na nga, maging sa Amerika, may kaso na si Kibuloy. Mga kababayan, ano pa bang patunay ang gusto natin na malaman at makita at ihampas sa mga pagmumukha ng mga naniniwala kay Kibuloy? At walang rapist doon na pastor. Sige tuloy. Ikipagsabuatan upang isagawa ang sex trafficking sa pamamagitan ng presa, panloloko, pamimilit, pati na rin ang money laundering. Pero si pastor naman kasi, parang Ilocano No? Parang Ilocano. Diba? Hindi mo naman kailangan manggahasa, pastor Ang dami mong pera. Diba? Meron naman diyang mga buni. Diba? Binibrainwash niya, Boss Mike, yung mga members niya. Ang dami naman dyan mga buni, di ba, Rebeton? Magkano lang ba? Sa dami mong pera, bakit tinitipid mo pa? Di ba? Yung kati mo, mayroong presyo. Ang dami dyan Di mo tinawagan si Banat Bay. O kaya si Nino. Si Nino, aminado Di ba mga kababayan? Edi wala kang problema. Ang gusto mo kasi mahal libre. Walang ganon. Di ba? Walang ganon. Gusto mo libre. May Kenny Gibbs. Sabi ni Hermes. Sige, pasok. Lahat po ito ay alleged. Hindi ko sinasabing guilty si Pastor Kibuloy. Hindi po. No? He is deemed to be innocent until his guilt is proven. That is... mga kababayan, maliwanag hindi pa sinasabing guilty. Kaya nga ho gusto ng taong bayan na si Kibuloy ay humarap sa pagdinig, humarap sa mga hearing sa korte, na yun naman ang hiling niya. Sa korte niya sasagutin ang lahat ng mga akusasyon sa kanya. Kung inyo matatandaan, sabi niya, nung habang iniimbitahan siya sa Kongreso, sa Senado, ang sabi niya, hindi ako attend dyan, hindi ako harap dyan, haharap lamang ako sa korte. Kung gusto nyo, dalhin nyo sa korte yan. Doon ako harap. Ayun na, napunta na sa korte. Bakit hindi lumabas Judy Basco? Bakit hindi magpakita? Kita nyo? Edi niloloko niya yung mga membro niya. Niloloko niya rin yung taong bayan, di ba? Sinungaling yung pastor nyo. Sabi niya, lalabas siya di ba? Sabi niya magpapakita siya at haharapin niya sa korte. Bakit ganon? Sa lahat ng mga bagong dating sa lahat ng mga bagong dating, balikan nyo yung unang video. Opo para malaman nyo na malapit na po akong mawala dito sa channel na to. Di ba? Ikaw type ni Buni, Sir Mike. Magagalit si Jen Angeles. Pasok. May proseso tayo rito. Hinahanap siya ngayon para siya ay tumayo sa hukuman at sagutin ang mga akusasyon na ito. Tama, proseso yan. May mali ba doon? Ang mali doon, mga kababayan, ang irerebat nila, pamumulitika. Ano yung pamumulitika doon? Hindi naman gawa-gawa lang yung mga akusasyon kay kay Pangulo yung Kibuloy. Hindi yung gawa-gawa. Dumadaan sa proseso. Ano ba? Hindi nyo ba maintindihan yun? Diba? So, ang gusto nila, parohinog style. Wala nang daan-daan sa korte. Take back agad.
Sakit sa ulo. Ganun ba gusto nyo? Oh, hindi naman ganun eh. Oh, hinuhuli para iharap sa korte. Yun lang po ito. At hindi lamang yun, Mr. Chairperson. Meron din tayo ngayon na Senate warrant dito mismo sa Senado na inisyu noong March 19, 2024 ni Senator Risa, Women and Gender Equality. Ito po'y dahil yata sa kanyang, para dumalo siya sa mga hearing po rito. So tatlo po ito. Sino magsaserve nito? Ang Senado and again, ang kapulisan. Hindi ko ho kilala si Pastor Kibuloy. Ginagalang ko ang kanyang reliyon, ang kanyang pagkatao. O, kita niyo naman si Secretary Abalos ng DILG. Napakagalang at napakaliwanag ng paliwanag niya para hindi natin maintindihan. Ano, mga kababayan? Di ba? Oh. Kala ko di ka na magbablog. Yun na nga eh. Pag natapos na yung laban natin, Cecilia Estrella, baka. Okay, pasok. Pero sana maunawaan po ninyo, trabaho namin ito. Eduardo, kami-kaniko, sa lahat ng mga bagong dating dyan, balik-balik, usod kayo ng konti. Baka hindi nyo na ako makita. Sige, tuloy. Daan natin na ang basihan ng demokrasya ay ang hustisya at ang basihan ng hustisya ay ang batas. At yan ang pinapatupad namin. Kung hindi namin gagawin yan, babaksak ang buong bansa. Kung tatalikod na lang kami rito. Ngayon, ang tanong dito, bakit namin siya kailangang hanapin? Kasi seryoso. These are very serious allegations. Correct, di ba? Seryosong aligasyon. Our beloved Boss Mike Cervera.